Ito po ang barangay ng Magsaysay, Infanta, Quezon. Dito po sa kilometer 3. Ito po yung papunta ng Metro Manila. Ito naman po yung papunta ng Infanta, Quezon. Itong road po na to ay Marcos Highway, kadugsong yan. Isa pong kilala sa tawag na Marilaki Highway. Kaya po Marilaki, Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. Yan po ang nagdudugtong papunta po sa Metro Manila. Ngayon po ay nasa Infanta tayo. Tatawid po tayo ng Agus River dito po para makapunta ng General Nakar, Barangay ng Pisa. Ito lang po ipapakita ko sa inyo yung shortcut na daan ng mga taga barangay ng Pisa, General Nakar, magmula po dito sa Infanta, Quezon. Ito po yung dinadayo ngayon ng ating mga turista na galing po ng Metro Manila at sa iba't ibang lugar. Ito pong una-unahan ko, wala pong 500 meters, meron po dyan papasok na kalsada papunta po ng Agus River, kasi nandiyan po yung bandang Agus River. Tuwing summer po at Sabado-Linggo, madami po ang turista na dumadayo dito dahil sa ganda ng Agus River. Ngayon po ay tingnan po natin yung Agus River, yung parte po ng Agus River dito. Dahil nakasanayan na po ng mga tao na naninirahan po dyan sa barangay ng Pisa, dito talaga sila dumadaan kaysa po umikot ng General Nakar Bridge, yung pong malaking tulay doon. Iikot po yun, masyadong mahigit po 30 minutes yung biyahe pa para makarating dito sa barangay ng Pisa, dyan po sa may mga palayan. Mas pinipili po ng ating mga kababayan na naninirahan dyan na tumawid lang po dito. Ang kagandahan po nito, yung nakabili po si Sir Noel, dahil alam niya na ganito na yung sitwasyon dito, inopen pa rin po niya sa mga tao dito yung pong daan na ito. Hindi niya hinarangan kasi po nabili niya po ito eh. Ngayon kung sakali naman po kayo ay may 4 wheels, siyempre po importante yun, iikot po natin siya doon sa sa General Nakar, kasi may barangay road naman po na ano po yan, may barangay road po para marating yung property. Sa ilang mga video ko na na-vlog na ipakita ko na rin po ito, pero kung ngayon nyo lang po napanood, hindi ko na po siya ikakat hanggang doon ako makarating sa palayan. Yan lang pong harap na yan, para po kahit po kayo ay hindi pa nakakabisita sa lugar, ay para na rin po kayo nakarating at alam nyo na yung sitwasyon ng dadaanan. Ito'y option lang po, pero kung kayo po ay mayroong sasakyan nga po, yan pong gilid ng bundok na yan, mayroon pong kalsada yan, sementado po yan hanggang dito. Magmula po doon sa General Nakar Bridge, sementado po yan, iikot lang tayo. Pagdating po dito sa tapat niyan, rough road na po, pero kaya pa rin po siya makadaan kahit po kotse. Yan po ngayon ang dinadayo ng ating mga kababayan, yung may mga cottages po na yan. Madami pong turista dyan, kasi po libre lang maligo dyan sa Agus River. Ang binabayaran lang po yung mga cottage. Yan, ito pong kinatatayuan natin, magandang recrap. Ito po kay Sir Noel, at kilala rin po natin siya, isa po siya sa ating viewers din po natin. Ito po yung ating pupuntahan, yan pong bahagi na yan. Yung kabila po ng Agus, mayroong 4 na
na cottage, yan na po mismo yung front ng property. Doon po sa previous ko na vlog, doon sa vlog 275, yun po yung palayan din, kung napanood nyo po yun. Ito naman po yung katabi. Yan, ito na po yung ang gagawin lang po natin dito ay tatawid ng bangka. Ang pamasahe po ay 10 piso lang. Yun, magmula po dyan hanggang dun, siguro po may 1 kilometro po, purong puno po ng mga cottages po yan. Ito pa lang po ang wala pa. Dito po unlimited itong mga bato na to. Kaya po yung dinaanan ko na yun, puro recrap. Libre. Ang kailangan nyo lang po dito semento. Yeah. Ayan. Sabay na. Ayan o, may pasahero. Sabay na ako. Iba ng aking inakit ng driver, yung ating naturukan, at saka sinakayan ng video yung mga na yun. Ayan, buti na lang po malinaw pa yung agos. Yan lang po yung tatawidan. Kuya, babalik din ako. Mamaya ako magbayad. Ito na po yung nakatawid na tayo. Sa ngayon po, nandito na tayo sa Barangay ng Pisa, General Nakar. Ang ipapakita ko po na lupa ay yan pong may palayan. Ito po sa unahan. Pag ibabaw ko po. Ang maganda po dyan, kapag nabili nyo po yung palayan, kayo po yung merong parang rights dito na kahit pa sabihin po natin na hindi siya kasama dun sa titulo, para rin pong katulad sa dagat. Siyempre ang mga titulado malayo yan, may allotted space talaga para dun sa easement. Pag ganito po sigurong Agos River, mga 40 meters yan, 40 meters easement, kung hindi po ako nagkakamali doon. So ito po, mayroon na pong buhangin na naiipon lang po dito sa dahil dala ng Agos River. Meron na rin pong pang recrap yung mga bato po na yan. So yan po, napakalawak. Pwede po maglagay ng mga cottages dito, tulad nga po ito. Ito po yung daan. Ito pong
palayan na to ay ang sukat po ay 3,067 sa titulo po. Yan po ang nakalagay doon sa titulo. At ito na po mismo yun. Wala pong pinagkaiba doon sa isa. Ito naman yung front nun. Dalawa po ang available dito na nasa front pa. 3,000 din po yun. Yun po yung vlog 275 at 274. Yun po mataas na bahagi dito. Ito na po yun. Mapapansin nyo po, elevated po siya. Ito po yung una kong na-vlog. Available pa rin po ito. Kaya lang magkaiba po sila ng sitwasyon. Pagdating po sa dokumento, ito po yung available. Ang sukat ay 3,000. Ang front niya po ay Agus River. Pagdating po dito, magmula po kasi diyan, sa palayan na yan, hanggang dulo doon. Ito may muhon, pagitan. Andun po yung barangay road. Bali dalawa po ang kanilang hawak na titulo. May 4,000 at mayroon 3,000. Yung pong 4,000 nandun sa bahaging yun. At yung 3,000 ay ito naman, pahaba naman po siya. Hinan nyo po, ito ay patubig. Yan po ay patubig nila. Ngayon po, ang isa sa mga katanungan ng mga viewers, buyer natin, ano maitatawid yung sasakyan. Kausap po namin yung nagbebenta nitong 3,000 na to. Pwede daw po silang magbigay ng another 1 meter dito sa part na to, kasi sila rin po yung dadaanan dyan. Yung 4,000 kanila pa rin po. Para pa magmula doon sa barangay road, pwede po natin lagyan ng kalsada na maipapasok yung sasakyan, yung 4 wheels na makakabili po nito. So ito po siguro, kung daan ng tao lang naman kasi siya, kung 1 meter, baka po kakasya na yung gulong kung dudugsungan. Mayroon pa pong namagitan doon sa 4,000 at 3,000. Yun po ay 700 square meter. Yung tatlong titulo po nasa kanila po yun lahat. At sabi ko nga, isama na rin po yung 703 square meter. Kung di po ako nagkakamali ay nandito po siya sa bahaging ito. Papakita ko rin po sa inyo doon yung barangay road. So ngayon po, ito yung pwedeng kalsadahan. Baka ito pong bahaging ito, kasi ito yung 3,000 din na binebenta at 4,000 din to yung kabila. Kaya lang ito po yung hindi pa ibinebenta. Pero baka po pwedeng kumuha din tayo ng another 1 meter para mas lumawak ito. Kung bibilhin na malalaman po natin. Yan po ang palayan dito. Ito na yung barangay ng Pisa. Ang sitwasyon naman po ng ating dokumento dito, ito po may ayusin pa rin po. Estate tax pa rin. Sana nga ma-extend pa yung amnesty natin sa BIR, kasi po ang mga estate tax yun yung isa pong mga bayarin. Ngayon po ay ang sitwasyon po, yung nasa titulo nito patay na din, anak na lang po ang isang tagapagmana, at yun naman po nag-iisang anak, kaya po walang maraming kausap. Ito na po yung siguro nandito po yung 4,000 sa bahaging ito, yun po yung 3,000, at ito po hindi nila to binibenta. At lalakad pa po ako para maipakita sa inyo yung barangay road. Ngayon po naman, mas madali-dali pong ayusin ang dokumento na ito.
At kung gusto niyo po ng ganyang property, pwede po nating maisama sa ating pamimilian. Napakaganda po ng lugar na to, tahimik na, wala na ano yung sinasabi nating mga NPA, kasi pag Quezon, akala nila yung Quezon ano po madami dito, pero po dito naman ay kabila. Pag tinignan nyo po sa mapa, nasa kabilang bahagi po ito nasa kaliwang bahagi ng Metro Manila. Malayo po yung sinasabing sa Mauban, yung papunta ng Bicol, ibang bahagi po yun. Ito po ay Impanta, papunta ng dagat. Ayan po, ito na yung barangay road natin. Although rough road po siya, pero kaya po dito ang kotse. Kasi nasubukan na po namin. Ito po yung palabas din ng bayan ng Nakar. Titingnan ko po ulit sa Google. Kasi parang nasa 10 km. So yun na po. Thank you po sa pag-view.